pa, inantay ko pa yung ano ko, yung luggage ko. Isa lang yung luggage ko. Kasi with like 26 kilos yung luggage ko kasi 30 kilos yung free baggage. So hindi ko na siya inano ng 30 kilos kasi sabi ko masyado nang mabigat tsaka hindi pare-pareho ng timbangan kaya kailangan yung magiging kilos lang ng baggage ko nasa 20 or 25, 26. Basta hindi na siya lalagpas ng 28 kasi if ever na mahal, 'di ba? Kapag masobrahan ka sa kilo. Tapos, nakuha ko na baggage ko, yung luggage ko, nakuha ko na. Lumabas na ako ngayon. Ang smooth pa, ang ganda-ganda pa ng smile ko. Kasi, nasa isip ko na ay, nakarating na rin ako sa wakas. Finally, kasi, di ba, pinagdasal ko, makarating na ako, na ganito. Kasi, inantay ko siya ng 2 years, yung visa ko para lang makarating ako ng UK. Tapos, paglabas ko, eto na. Hinanap ko yung shuttle bus. Kasi sabi sa ticket ko, hindi. Sabi dun sa ticket ko na, yung, yung papunta ko ng Heathrow, diba, 75 minutes. Then, sasakay ako ng bus or something like, couch kasi tawag nila. Hindi ko lang kung bus ba yun siya o ano, basta couch or bus or train or taxi or Uber. Yun yung mga choices. Sabi ko, hindi naman ako na-inform na magbabayad ka pala doon. Magbabayad ka pala doon siya. Ang next destination ko, Heathrow to Isle of Man, di ba? Kasi nasa Gatwick ako lilipat ako ng terminal. Gatwick to Heathrow pala takes 1 hour 30 minutes or 1 hour 20 minutes. Ang layo. Malayo pala siya. So sabi ko, kung 1 hour 30 minutes, hindi siya kakayanin. Kasi ang next biyahe ko, kasi dapat 4 hours lang ako dapat nasa Gatwick. Kailangan kong 6:30 PM yung 6:30 ba? Yung biyahe ko dapat. Kasi dapat 2:30. 2:30 ang biyahe ko. No, it's not 2:30. Kasi dapat 3:30 nandito na ako dapat siya. So 12:30 ang ang boarding time ko. 12:30 yata. Ay, ano ba yan? Hindi. 1:55 ang arriving time ko ba? O 3:30? Basta hindi ko na siya naabutan. Kasi 4 hours lang yung layover ko doon. Kasama na yun doon. Yung pagbiyahe ko papuntang Heathrow hindi, Gatwick to Heathrow. Hindi na siya kakayanin, hindi na siya abutin. Kasi delayed na ako ng 40 to 45 minutes. Tapos, additional 15 minutes nung nagpunta ako ng immigration, tapos nagantay ako ng baggage. So, hindi na siya kakayanin kung babiyahe ako. Then, doon ko nalalaman na 1 hour 30 minutes ang Gatwick to Heathrow. Then, nagpunta ako ng Singapore Airlines doon sa information nila. Then, sabi ko, what are you gonna do? Sabi ko gano'n. Pero nararamdaman ko na doon na parang kakaiba na. Baka, ano ba yan, hindi ko na siya Tapos kinontak ko na yung tita ko, yung lola ko, yung tito ko. Sinabi ko na sa kanila, hindi naman nila na akong nasundo. Kasi, bababa ako ng Gatwick, tas diretso na ako ng Heathrow, tas Heathrow to Isle of Man, diretso na yung biyahe ko. Kaya susunduin na lang ako mismo sa Isle of Man, doon na, kasi nag-usap na kami ng tito ko, susundin ako sa Isle of Man. Eto na nga, pag sabi naman ng sabi nung, sa Singapore Airlines, doon, ang sabi sa akin na, you will not gonna make it, sabi niya. Kasi, it's already past 12 na ba yun? Or past 11. Past 11 na ba? Kasi babiyahe ka pa 10 na yata ako. 10 na yata ako nandoon. Kasi dapat 9:30 ako lumapag ng Gatwick. Tapos inabot pa ako ng 1 oras, 'di ba? Sa
Basta lahat na, sa oras-oras na. Kasi paglabas ko kasi, hindi ako dumiretso doon sa information. Dumiretso ako doon sa taxi cab. Then, apag tanong ko doon na kailangan mo nang umalis kung iyang ticket mo, ang boarding time mo, 12:55, sabi ganun. Then, nag-ask ako, how much is the payment if I were gonna go to Heathrow Gatwick to Heathrow airport transfer. Oh my God. Sabi siya sa akin na 120 ba? Or 150? Something like that. Pounds. Parang ganun. Sabi ko, how much in dollars? Sabi ko, so sabi siya sa akin, more or less, $200. Gumanon siya. Sabi ko, no way. Sabi ko, kasi, ha? Sabi ko, ang laki naman yan kung 200, more or less $200, pag airport transfer ko, inisip ko, taxi kasi to, sabi ko, ganyan din. Sabi ko, I will just gonna come back because I will gonna call my auntie or uncle, then I will gonna ask them if ganito, ganyan ako. Kasi nag-iba na yung Tapos, buti na lang, yun nga, may mga wifi na doon. Yun, tumawag na sa akin yung tita ko. Kasi makyat na ako doon sa taas na naman ulit, level 2. Kasi nagtanong ako, bumalik na naman ako sa information. If ever na ma-miss ko yung flight, anong gagawin ko? Kasi sabi ko, kasi kung 1 hour to 30 minutes ang biyahe, hindi kakayanin. Sabi ko, pagdating ko doon, talagang ma-miss ko yung flight ko. Then sabi sa akin, we will just gonna call the airlines and then ganito, blah, 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 sabi nila. Pero, you will gonna go now so you can catch your flight, sabi sa akin, ganyan. Maybe it takes 1 hour or 1 hour and a half, ganun siya sa akin. Pero parang nararamdaman ko na sabi ko, mamimiss ko talaga yung flight ko, sabi ko. Then tumawag na ako kay tita, sabi ko na, magbubuk na lang ako ng Uber, sabi ko, kasi mas cheaper yung Uber kesa sa taxi. Then pag-check ko naman sa Uber, 82.90, parang ganun, basta nasa, sabihin na natin 83 pounds. Fastest na yun, papunta ng Heathrow. Sabi ko, okay na ako kasi meron naman akong lahat na ng pera ko, nakakatawa nga kasi in-exchange ko na yung ibang natitirang pera ko na para lang kasi na siya nagamit ko na siya nung nasa Singapore na ako, yung ibang pinapalit ko na dollars. Tapos, kasi magkano lang naman yung pinapalit ko, $100 lang naman. Siyempre, nagkain-kain ka doon sa airport. Ang mahal-mahal ng mga pagkain doon sa, diba? Tapos, nagbili-bili pa ako ng kung ano-ano doon sa Singapore. Mga souvenir lang naman. Tapos, sabi ko, guys, akala ko naman, yung parang mga 10 pounds, 20 pounds lang, mga ganun, 30 pounds. Kasi, nagpapalit din ako sa airport doon sa Manila ng mga ng 50 pounds na ko na, yung parang ginawa kong 10, 20, tatlo siyang 20, tapos may mga 10 pounds. Kasi inisip ko, baka ganun lang, kasi ang sabi sa akin, ang babayaran mo lang naman sa mga couch or bus, baka siguro nasa 11 pounds lang o 15 pounds, ganun. Ayun ang sabi sa akin. Ngayon, Diyos ko, di eto na, pagpindot, dinownload ko pa yung Uber app. Then, pagtingin ko, wow, sabi ko 82. Oh, wow, 82 pounds. Sabi ko, Diyos ko, sige na lang, i-grab ko na to para makapunta na ako ng Pag pindot ko, this driver cannot accept cash. Cash payment. So, card lang daw. Sabi ko, patay, card na naman. Sabi ko, ano to? Hindi siya nag-accept ng cash. Anong gagawin ko? Ayun na, tinawagan ko na yung tita ko. Sabi ko, tita, anong gagawin ko, auntie? Kasi, hindi nag-accept ng cash tong Uber. Kailangan ko na makaalis kasi malilate na ako dun sa next flight ko, dun sa next destination ko. Sabi ko,